Nako, breaking news, no? Comelec, ibinasura ang investigasyon laban kay Senator Rodante Marcoleta. Marami na naman busit na busit. Nanaig na naman ang kabutihan, no? Sabi ko sa inyo, alam nyo kasi, wala kasalanan si Senator Marcoleta dyan. Sisihin nyo ang Comelec kung bakit nila binasura yan, no? Ibig sabihin, wala sila nakita dyan kay si Senator Marcoleta. Kasi paano ba naman? Bubutasan nyo na napakaliit na bagay, biruin mo yung mga bangag vloggers, ha? Mas inuuna nilang pagtuunan ng pansin yung sosyo ni Marcoleta at itong si Pinky, pinagdidiinan niya pa, kesa yung napakalaking issue na flood control. Ano ka ba naman? Ano ba naman kayo? Diba? Ano ba kinakain nyo araw-araw? Ba't ganyan kayo mag-isip? O, eto pa, may good news ako sa inyo, ha? Paayuda, ha? Paayuda ni BBM dun sa Caloocan, ha? Dinumog na maraming motorista na tigil 5,000 ang bibigay, pero ha, sigaw nila Duterte, Duterte, ha? Bugso ng damdamin yun. Di ba? Yun ang pinaka-formula. Yan sasabi ko sa inyo, Duterte effect. Marcoleta effect. Vice President Marcoleta. Bubusitin ko lang kayo. Di ba? O kasi nang bubusit lagi sila, di ba? Ngayon naman tayo mambubuisit. Pero unahin natin dito. Senator Rodante Marcoleta binasura ang investigasyon laban kay investigasyon pa lang binasura na. Okay sana yung resulta ng investigasyon ibinasura. At least nagkaroon ng investigasyon. Ito hindi. Ibinasura ang investigasyon. Investigasyon pa lang binasura na. Anong pakiramdam? Di ba? Ito, kabutihan to. Di ba? Kasi binubutasan nila si Senator Marcoleta. Oh. Breaking news, Comelec ibinasura ang investigasyon laban kay Senator Dante Marcoleta. Ibinasura ng Comelec ang EN Bank ang investigasyon laban kay Senator Dante Marcoleta kaugnay sa umunoy. Hindi pagsisiwalat sa election donors ng kanyang statement contribution at expenditures noong 2025. Sino kaya yung malaking donors? Di ba? Baka hindi nila matarok yun kung sino yun. baka hindi nila kayanin. Ano yan, di ba? Sabi ko siya, makatwiran dapat isang malaking pader. Batay sa opisyal na resolution na inilabas ngayong March 18, 2026, pinagtibay ng poll body ang rekomendasyon ng Political Finance ng Appeal Department PIPAD ang itigil ang investigasyon labang kay Senator Marcoleta. Itigil no? Hindi naman sinabi na ipagpatuloy ang investigasyon at ibasura ang resulta. Hindi. Yung investigasyon mismo ang ibabasura. Very good! Very good! O, anong gusto nyo? Tapos sa flood control, pag ang investigasyon ayaw nila, pabor na pabor kayo. Kay Senator Marcoleta, hindi. Unfair kayo. Unfair kayo. Gusto nyo si Senator Marcoleta imbestiga kaysa yung flood control. Etong si Pinky, ugok-ugok, unfair kayo. O, di ba? O, di ba yan? Ayon sa dokumento, malinaw na batayan ang desisyon. There is being no other evidence to show that respondent committed an election offense. Vice President na to. Gayunpaman, hindi dito natatapos ang usapin. Mga donors pinagtuunan ng panagutan. Sa parehong resolution, inutos ng Comelec sa PIDPAD na pagsampa ng reklamo laban sa tatlong kilalang contributors si Senator Marcoleta, sina Michael Defensor, Joseph Berias Spencer at Michael Defensor, tatlong kilalang contributor ni Senator Marcoleta, siya si Michael Defensor. Kahit ano pa man yan, syempre, nanalo na siyang senador, magiging vice president pa. No? O, dito na tayo. Ito ang pinakamagandang bahagi na sa lahat. Ayuda! Dinumog! O, play natin. Breaking news, hindi mabili ng ayuda. Mga motorista isinisigaw ang pangalang Duterte kahit na si PBBM ang namimigay ng ayuda. Sakit! Aroy! Ang sakit! Ang mahirap nito, hindi ko alam sa Caloocan nangyari. Ang hirap nito, alam ko, baka si BBM. Wag naman sana. Kabastusan naman niya, wag naman. Saka na, pag malapit na eleksyon. Saka na. Di ganyan sila. Ugali nila ganyan Ikaan niya, namumuliti kasi sarang aga-aga pa. Namumuliti ka na. So, ano yung ibig mo sabihin? Kapag malapit na pala election, okay na. Pwede na mamuliti ka. Stop na trabaho. Di ba gano'n ang logic nun? Trabaho, sabi ng isa, ng pink tawag. Ayoko muna. Yung kulay pink, alam nyo na kung sino yun, no? Yung
sumasakay ng bus tuwing eleksyon, na, ay, ayoko muna, trabaho muna bago politika. Ibig ko palang sabihin, pag malapit na eleksyon, wala nang trabaho. Kasi namumuliti ka na. Ganoon ang katumbas nun eh. Huwag tayo magpaka-plastic. Yung pagsakay niya ng bus, doon sa bus na yon, hindi naman namin pinupuno yung pagsakay mo ng bus. Okay, sumakay ka kasi siguro titipid ka talaga. No? Ang ayaw lang namin, yung sabihin mo para makatipid ka, hindi kami naniniwala na paplastikan kami. Pero kung sumakay ka ng bus niya, walang problema. Sumakay po ako ng bus, walang problema. Okay, walang problema. Baka isipan namin, ay baka naman talaga gusto nito sumakay ng bus kasi nakasanayan niya dati pa. Pwede. Pero nung sabihin mo na kaya ka sumakay ng bus, kasi natitipid ka, hindi kami maniniwala. Kasi ilan ang kasama mo sa bus? Ha? Para daw makatipid sa pamasahe? Ka-plastic ka. Magkano pamasahe sa bus? 25 pesos per balikan, di 50 ka. Ilan kayo? 5? O ilan yun? Di masahol ka pa sa naggasolina. Isa naggasolina ka, 500 lang. Enjoy ka pa, convenient ka pa, safe ka pa. Huwag tayong paka-plastic. Huwag ganon. Huwag mong bulahin ng tao. Huwag nyo lolokohin ng tao, ha? Alam nyo na kung sino yun, di ba? Banggit ng pangalan, no? Panoorin mo natin itong ayuda na to ni Marcos Jr. daw, ha? Ito, hindi ako may sabi niyan. Ito, ang sabi yun. Si BBM na munmod ng ayuda. Duterte ang sigaw ng mga motorista. Loyalistang sumisigaw ng BBM na buo ng mga tricycle drivers. Ang nabuo ng mga Manila, Philippine, viral trending ngayon sa social media ang mga motoristang benepisyaryo na kalista sa kumuha ng fuel subsidy dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ngayon, Merkules, ikatlong araw namimigay ng Pangulong Bongbong Marcos sa ayuda ng DMWD. Nagtungo ang Pangulo sa isang mall sa North Caloocan. Ngunit ang tagpo nilang tagpo sanang ikatuwa ng presidente ay napalitan ng inis dahil sa naging sentimento ng mga Pilipino dahil sa kabila ni PBBM namimigay ng ayuda, Duterte ang sigaw ng mga motorista dahil sa pagkakaroon ng komisyon habang namimigay ng ayuda ang Pangulo sa nasabing video. Hindi ako may sabi nito ha. Ang lumalabas dito sa pangunawa ko, nagkaroon ng komisyon dito sa isang mall sa Caloocan, sa North, kung saan namimigay daw ng ayuda kasama si BBM, nagkaroon ng komisyon. Ang sinigaw, siguro, napiko ng isa doon, sumigaw ng Duterte, Duterte lahat yun doon. Sumisigaw doon ng Duterte! Duterte! Pakinggan niya natin. Tapos, motoristang sumisigaw ng BBM, ngunit agad itong boo! Na mas maraming motorista. Ibig sabihin, namumuliti ka ba to? Mga to, hindi namumuliti ka yan. Gusto lang yan kasi alam nila maayos yung patakaran ng Duterte noon. Kaya sinisigaw nila Duterte. Dahil tuwing nakakaramdam sila sa administrasyong ito na hindi maayos, nararamdaman nila Duterte. Kaya go lang, banat na sa mga Duterte. Yung pagbanat nyo, yung pag-inis nyo sa mga DDS, yan na nagpapaalala sa taong bayan na ang DDS ay angat. Pahinga natin. Grabe, nakakakilabot. Hinikilabutan ako. Hindi ako may sabi niya na para lumalabas, aktong nandyan si BBM mismo sa lugar. Sabi kasi, Pangulong Bongbong Marcos, 5,000 ayuda kasama ang DSWD nagtungo sa Pangulo sa isang mall sa North Caloocan. Ngunit ang tagpo sanang ikatuwa ng presidente ay napalitan ng inis dahil sa naging sentimento ng mga Pilipino dahil sa kabila ng PBBM namimigay ng ayuda, Duterte ang sigaw ng motorista. So, ibig sabihin, nandun si BBM, nasaksihan niya yung Duterte. Ay, tatapain natin. Nakakaya yan, di ba? Sa bagay, may karapatan sila. Huwag yung sumbatan kasi yung perang pinamimigay nyo sa mga yan, sa fuel subsidy, pera din nilang taong bayan niya. Di ba? Hindi nyo pinahiram yan. Siligaw na sila ng Duterte dito. May nag-BPM. Gumulan. Ay, kawawa. Parang hindi ako may sabi niya. Ito hindi. Ayan Yan ang may sabi niya. Ayan siya sabi ko sa inyo.
hayagan po sa atin na kung saan naniniwala talaga sila sa Duterte. Hindi dahil sa ginawa ng Duterte sa EJK, kasi doon lang sila nakatingin sa mali na ginawa, na alam nilang mali na ginawa ng Duterte. Hindi nila tinignan kung ano yung epekto sa taong bayan, kung ano yung Duterte, no? Okay, maiwan natin yan, huwag natin mag-asar tayo. Dito tayo kay Senator Dante Marcoleta. At napakatalino talaga, at talaga makikita mo talaga, lahat gampanin niya tungkol sa subsidy ng tungkol sa Strait of Hormuz, tungkol sa WPS, tungkol sa KIG, tungkol sa flood control, lahat inaatupag ni Senator Marcoleta. Diba? One-stop shop ata si Senator Marcoleta. Ngayon lang ako nakakita ng ganito siya doon, napakasipag eh. Kahit edad niya 70 plus na eh. Ha? Ganito kasipag, ganito kalakas. Aba, hindi mo lang saan nanggagaling yung lakas eh. Diba? Tama, ganito, hindi kami nagsisisi na binoto namin si Senator Marcoleta. Hindi katulad nila School Bukol, One Bull University. Diba? Hindi katulad nila Pinky. Diba? Ang inaatupag lang kundi mamersonal. Diba? At hindi atupagin ang kanilang komite. Diba? O, ito, painggan natin si Senator Dante Marcoleta. We're facing a potential crisis in oil supply. Dahil nga po potential na crisis po ito, dapat po tama po kaya na sabihin natin na kailangan po commensurate po yung solution po na dapat nating itapat sa namumuong krisis na ito. Mr. President, I'm willing to accept questions. May I ask His Honor to repeat the question? Yes, Mr. President, we are facing a potential crisis in oil supply, and this representation would like to ask that if it is also possible for us to be able to put up a solution commensurate to this potential crisis. Well, the bill on the floor right now, Mr. President, is an approach that the administration has asked that we act on with urgency, so that our people would feel some kind of relief from the increased prices. So the effect of this bill would be, it was stated earlier during the interpellation of Her Honor Senator Risa, we responded that there would be around an 11 peso decrease in the gasoline prices and around 6 peso increase, 7.72 increase in the diesel prices per liter, Mr. President. So yan yung isa sa mga solutions na pinopropose po ng administration at hinihiling na ipasa natin agad-agad, Mr. President. This is one of the solutions, Mr. President. There is no issue, there's no debate on that. But as the good Senator Risa also said, meron din siyang corresponding problem na maibibigay sapagkat yung para sa excise tax na ginagamit naman natin to protect our people, meron din corresponding problem na makikreate. Kaya po tinatanong ito kung meron pa tayong mas karapat-dapat na solusyon na maiisip. I'm thinking about supplying or I'm thinking about a measure that will supply our Bili mo, nagsasabay-sabay yung utak ni Senator Marcoleta. Iniintindi niya to para supply sa oil. Tapos iniintindi niya pa yung WPS. Tapos kinokontra pa siya. Sa tingin mo, tama naman yung ginagawa niya eh. Tapos kakasuhan nyo palang sose. Ay, come on! Come on, Ping! Pinky! Di ba? Tapos napatunayan, mismo, nagnakaw. Sino yung mga kumuha ng pera na mali-maleta, ano? Hindi mo lamang kinakasuhan, Pinky, hindi mo inibisigahan, mas inibisigahan mo si Senator Marcoleta sa sose. Ano ba namang kaisipan yan? Ano ba namang klaseng utak yan? Ano ba klaseng mindset yan? Di ba? Para ba talaga kayo sa taong bayan? Ha? Talaga ba talagang kayo pro-Pilipino? Ha? Okay lang maging pro-China eh. At least hindi anti-Pilipino. Di ba? Eh kayo, hindi nyo nga siya sabing anti-Pilipino kayo, pero yung ginagawa nyo, yung kinikilos nyo, parang masahol pa sa ganun. Under the circumstances of enough oil supply. Halimbawa po,
Madam President, Mr. President, naisip niyo po bang tawagin natin yung ating JCEC, ito yung Joint Congressional Energy Commission, para po sa ganun mapag-usapan kung paano tayo makakakuha po ng langis sa iba't ibang kaparaanan. For example, Mr. President, I'm thinking about a tank-to-tank transaction. Ito po ay direktang pagkuha ng langis. Halimbawa, hindi na po natin gagaygayin yung Strait of Hormuz sapagkat talaga namang sinara na ng Iran yon. Dalawa pong posibilidad ang pwedeng mangyari, Mr. President. Siguro po, dumirekta tayo dyan sa refinery po ng Petronas. Yung Malaysia, kaibigan po natin yan. At yung isa po, kagaya po ng alam naman natin, ang Russia po nakakakuha direkta sa Rotterdam. Ginagamit po niya yung route dyan sa pagitan ng Korea at saka ng Japan. At siya po ay lalabas to sa Arctic Sea. Makakarating siya sa Rotterdam gamit po yung mga tanker, sariling tanker. Wala tayong mga tanker, maleta meron. Di ba? Wala nga tayong war fund eh. Alam mo yung mga yung sakaling magkaroon tayo ng crisis, magkaroon tayo ng gera, wala tayong ganyan eh, puro utang meron. Di ba? Wala ni tanker. Hindi maiisip ya. Po sana yung iniisip. Alam mo, kahit anong gawin ng presidente mo, nakurakot yan talaga. Wala. Kaya nga buti umpisahan ni Senator Marcoleta, umpisahan niya mga dynasty bill, umpisahan sugpuin niya mga kurakot, ikulong. Eh kung ganito pinababayaan nila Pinky, na hindi imbestigahan ng mga kurakot, ayaw mahuli big fish, alam niyo patuloy kahit anong gawin ng presidente, kahit si Sara mo po, kahit sino Duterte mo po dyan, hindi magpapatuloy pa rin ang exist ng korupsyon. Bakit? Kasi hindi nahuhuli yung big fish eh. Kung baga sa anay ng langgam, hindi mo pinatay yung pinaka-reyna. Patuloy pa rin magpuproduce yan. Patuloy kasi walang madadala, walang matatakot. Yeah? Natin na ibang paraan, hindi lamang po yung excise tax. Alam ko pong makakatulong ng konti. Ngunit sa aking palagay, isang palliative lamang po ito eh. Makakatulong po, bakit hindi? Ngunit, meron din siyang isang problemang i-create. Kasi pag inalis natin ang excise tax, yun pong tinatapatan naman na tulong nito para sa ating mga kababayan, nawawala din. So parang na-offset lang. So ang iniisip ko po, Mr. President, sana po kung makatawag tayo ng makonvene po ninyo ang JCEC, may patawag po natin ang mga kababayan nating mga supplier ng langis para mapag-usapan po yung mas malaki at malawak pong pamamaraan kung paano po natin magagawa ng paraan ang problemang ito. Mr. President, maganda ho yung mga suggestion ninyo. I'm sure nakikinig din ho ang executive sa atin based dun sa hearing namin and mga discussions we've had on the side. Talagang marami silang ine-explore na possibilities po with different countries, different routes. They're doing that, Mr. President. At kung ano naman maitutulong ng Congress, both the Senate and the House, open naman po talaga tayo dyan for the suggestions so that collectively we can find solutions, Mr. President. Yun nga po, Mr. President, kung makonvene po ninyo yung Joint Congressional Energy Commission, napakalaki pong step ito dahil mapapatawag po natin ang mga oil companies, yung kanila pong mga ginagamit na mga kaparaanan, iba't ibang kaparaanan, upang sa ganun ay maayos po natin ang namumuong problema ang kinakaharap ng ating bansa. Kahapon po, Mr. President, may kukwento ko po na nandun po ako sa South Korea. Alam po ninyo sa aking pagtatanong, naapektuhan din sila pero isang araw lang. They were able to adjust doon sa circumstansya po. Kaya ang dali po nilang ayusin ang kanilang problema. Hindi ko po nakuha masyado ang detalye dahil nagmadali po ako para makauwi ako sa araw na ito. Ngunit isang araw lang po ang itinagal at sila po ay nakagawa kagad ng mga kaparaanan. Hindi kasi, kaya sila agawa ng kaparaanan, wala silang politika. Dito, pag gumawa ka ng paraan dito, pupolitikahin ka. Example, yung kuryente ni Senator Marcoleta, ikaan niya, tagal-tagal ng tukay mo. Hindi naman si Senator Marcoleta susunod eh. May pirmahan pa, dadaan pa sa maraming proseso. Yeah? Alam ba, si Senator Marcoleta, gusto ni Senator Marcoleta bababang kuryente. Ayaw nila bababang kuryente. Bakit? Kasi pag nagawa ni Senator Marcoleta bababang kuryente pa sa taong bayan,
lalakas si Senator Marcoleta sa taong bayan. Iniisip nila, pag tumakbo tong vice president o presidente, baka manalo to. Ang gagawin nila, baka manalo yung mama na yan. Ang gawin natin, huwag niyo ipatupad yung tukay na kuryente niyan. Baka pumogi yan sa mga taong bayan. O ang gagawin nila, paadlangan nila yung tukay na kuryente. Ano mangyayari? O hindi natupad, masisira si Senator Marcoleta. Yung pa lumalabas, ang kawawa, Pilipino na naman. Kasi napupolitika eh. Gets nyo? Ayaw pumogi nila. Naghihilaan sila pababa. Diba? Kasi nga takot sila na may maunahan sila sa pwesto. Yun na aking opinion ha. Hindi sa kagaya sa South Korea, sa Japan, iba pang bansa, o sige, go lang, para ikagaganda ng mamamayan. Kaya sinasabi nila, mahal nila mga Pilipino, yung mga pinklawan, mahal nila yung mga sambayan ng Pilipino, huwag kayong maniniwala. Dahil doon pa lang, sa ugali nila, sa kinikilos nila, doon na sumasalamin na hindi nila mahal ang Pilipino. Para maitama po nila, may adjust po nila yung pangangailangan nila sang-ayon po sa nagaganap na development sa Middle East. Yun po sana yung aking gustong malaman, Mr. President, Your Honor, kung nakahanda po kayong tawagin natin ng JCEC sa lalong madaling panahon, makapulong po natin silang lahat. Para sa ganun ay makita po natin yung pinaka-ultimong kaparaanan. Maring hindi po masyadong ideal, ngunit makatutulong po, hindi lamang po sa pagsuspende ng kabayaran ng excise tax. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Mr. President. Noted po yung suggestion ng ating kasamahan, and we will coordinate with the House Energy Chairman to look into this possibility. Thank you. Okay, maraming salamat sa inyo dito. Talaga makikita nyo yung sipag ni Senator Marcoleta. Tapos siya pakakasuhan. Kesa yung iba walang ginagawa, nagnanakaw na, hindi makasukasuhan. Ni investigasyon, ayaw pa imbestigahan. Ni tawagin man lang, ayaw eh. Interparliamentary courtesy. Biruin mo yan? Kasang ka? Di ba? Yan ba sasabi nyo makabayan? Yan ba sasabi nyo mahal nila Pilipino? Ha, hindi nila mahal Pilipino. Nagtatago sa salitang bayan. Ha, pero yung kung titignan mo, susuri mo maigi, wala sila noon. Ha? Oh, alam nyo na. Okay, maraming salamat po sa inyo. Isang makabuluhang talakayan, isang masustansyang pag-uusap. Mag-ingat lahat kayo. Paalam sa inyong lahat.